Leni Robredo na kulangan sa mga aksyong ginagawa sa pamahalaan. Sinabi niya ito sa programa ni Karen Davila at ito'y umabot sa palasyo kaya sinagot ito ni Secretary Salvador Panelo. Let's watch the video sa mga detalye. Napuntahan naman natin itong si BP Leni, yung kaibigan natin. Magalit na naman doon sa atin. Kanina napanood po natin siya, ni-interview siya ni Karen Davila. At earlier, meron na siyang pahayag. Hindi tayo nagkakamali kahapon, lumabas sa dyaryo ngayon. Sabi ni BP Leni, "This is a health pandemic. Ba't may mga tangke sa daan? The military has been very helpful even to our office, pero I think we should take a more public health approach." Akala ko ba nakakatulong? Ngayon nagre-reklamo ka. Naman BP Leni. Alam mo yung tangke, inilagay yun doon para sa security ng mga kababayan natin. Hindi para yun laban sa kanila. Kaya nga sila army. Yun nga ang trabaho nila, to protect the Filipino people. Ano pa sabi ni BP Leni? I have great faith daw na kung papaalamin daw lang kung ang style daw natin yung health approach, maintindihan ng tao, ano bang ibig sabihin ng health approach? Tanggalin natin yung tangke, tanggalin natin yung military, mga polis, hayaan natin yung ahensya ng isang gobyerno na civilian ang mag-secure ng ating safety at mag-implement ng mga rules. Siguro hindi naman po pwede yun. Meron pa siya mga sinabi dun sa programa mismo ni Karen. Ano man sinabi niya? Eto. Nagulat ako kanina nung pinapakinggan ko siya. Sabi niya, dapat daw ay immediately tumugong kagad tayo sa emergency. Dahil ang pagkarinig ko sa kanya kanina, like daw noong January 31, nung confirm na merong namatay na COVID case, dapat daw nag-travel ba na tayo? Nagulat po ako kasi sabi ko itong si BP Leni mukhang hindi ito nagbabasa o nakalimutan niya na yung nakaraan. Immediately nga nung nagkaroon ng confirmation na meron na pong namatay na isang Chinese galing sa China na may dalang virus at namatay dito, nag-travel ban kagad si Presidente. Yung mga manggagaling sa Wuhan, China papunta rito. Tinanggal niya nga yun Nagkaroon nga ng travel ban kaya hindi po totoo yung sinasabi ni BP Leni. Nagkakamali ka doon, BP Leni. Ano pa? Hindi po natin nakakalimutan yun kasi ako mismo ang nag-issue ng statement the day after at in-announce natin na may travel ban. Sa rekomendasyon po ni Secretary Duque na sinasabing hindi raw kagad tumugon. Siya nga nag-recommenda kaagad nun Ano pa? Yun naman daw pong testing. Yung testing natin by end of May, dapat daw mayroon ng tayong 30,000 tests a day. Pero daw until now, kalahati pa lang yata. Tama yung yata mo. Kasi sabi mo 15,000 or 16,000. Mali ka doon, BP Leni. Dahil, ang pagkakaalam natin, dahil ito'y in-announce na, nakarating na tayo sa 50,000 testing capacity target natin. Ngayong June, ang dami na nga natin 66 testing laboratories Noon, sabi mo, dapat maraming testing. Ngayon naman, kukomplain ka naman, bakit marami pa rin? Ibig sabihin, mali yung ating pagtugon. BP Leni. Kaya maraming mga COVID cases kasi nga marami ng testing. Noon halos walang testing o content testing. Ngayong marami ng testing, di na lalaman na natin kung
sino ang may dalang sakit o wala. Kaya sinasabi ni Lenny, ang problema nga kay BP Lenny kanina, nung pinapanood ko siya, hindi niya rin malaman kung babanat siya. Kasi at the same time, sinasabi niya, believe naman daw siya sa mga, marami naman daw ginawa. Marami naman ginawa ang pamahalaan. Meron pa siyang binanggit. Pero parang, in other words, what she's saying is kulang. Like for instance, sabi niya, yung mga OFWs, sabi niya, ang dami rin silang natatanggap ng mga reklamo dahil kung nandun, napabayaan, gusto umuwi, hindi makauwi. Nakauwi naman, hindi rin makauwi sa kanilang lugar. Parang hindi raw natin, nagkaroon na raw tayo ng quarantine, 100 plus days. Bakit daw hindi natin na asikaso kagad ito? Unang-una, BP Lenny, hindi lang ikaw tumatanggap ng mga ganyan. Kahit yung opisina natin, marami tayong tinatanggap. Anong ginagawa natin? Immediately, pinapasa ko kagad yung mga concern ng OFWs o kamag-anak nila kay Secretary Bello. As si Secretary Bello naman, ura mismo, ginagawang kagad ng paraan. Siya mismo tumatawag, gumagawa ng instruction. Kahit pati yung tungkol sa mga cadaver na gusto umuwi, merong kagad na solusyon eh. Alam mo, BP Lenny, mamaya makinig ka kay dating Presidente Gloria Arroyo. Sapagat meron siyang binabanggit eh. Pero tingnan po muna natin yung mga iba pang mga nirereklamo mo. Ano pang sinabi mo? Sinasabi mo na naman yung di umano, maraming namamatay sa atin kung ikukumpara mo dun sa ibang Asian countries like Vietnam, South Korea, pero sinasabi daw natin, sinasabi na kung comparatively, mas maganda yung handling natin. Totoo naman yun, BP Lenny. Yung unang-una, yung kinukompare mo, like yung Malaysia, ilan lang bang laro roon? Ilang milyon lang? 32 million. Tayo naman 109 million. Kung ikukumpara mo kung sa bawat 1 milyon na tao, ang total number of deaths nila ay apat. Tayo ilan? Tayo 11 per 1 million. Pero 109 million tayo. Yun naman 32 million lang. Hindi ba sinabi natin sa inyo? Ikumpara mo doon sa kapareho natin. Like yung sinabi natin sa New York. Yung New York, halos kalintulad ng 4 na syudad natin sa Metro Manila. Doon, ilan bang namatay doon? Ang dami. Sa atin, 1,200 at the latest. So kung kukonsidera mo, batay sa populasyon, maganda po yung tugon ng ating pamahalaan at ni Presidente Duterte rito. Talagang na-handle natin. Hindi po ba, sinasabi na nga ng mga eksperto, yung sa UP, ano sabi ng UP? Kung hindi tayo nag-lockdown, baka, hindi lang baka, sabi nila, ang aming analysis, 100,000. Kulang pa nga yun. May nabasa tayo na isang eksperto, hindi lang 100 million ba? 100,000, kundi 3 milyon ang nasave ninyo sa ginagawa niyong mga quarantine, mga calibrated responses nyo. Kaya, ang payo natin kay BP Lenny, kung meron ka mang mga mungkahi, una, ang gawin mo, sulatan mo. Ikaw naman, may access ka naman sa aming lahat You know our telephone numbers, for one. You can text us immediately. We respond naman kaagad. Okay, sulatan mo. Kasi kung ang dating may pupunta ka kaagad sa media, ang dating, bumabanat ka, kinikriticize mo, buti sana kung meron namang reasonable basis. Gaya ng pinakita natin sa inyo, hindi naman.
para katuloy si Dr. Liachon na supposed to be kasama sa gobyerno, sa halip na ayusin niya internally yung mga reklamo niya, nagpunta sa social media o di nabanatan tuloy siya, natanggal siya sa kanyang pagka-consultant. Anyway, balikan po natin to. Let's pause for a break. There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para ma-updated kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa next video, have a great day!